Ang kwentong nakatago sa Capital University. Ang dilim na nakaraan ating muling pagsama. Sa gitna ng isang malawak na campus, kung saan ang mga puno ay tila nagkukwento ng mga lihim, at ang hangin ay may dalang mga alingaw-ngaw ng nakaraan. Matapos ang 53 taon, nanatiling matatag ang universidad na nooy tinawag na Cagayan Capital College at ngayon naman ay tinawag itong Capital University. Ang mga pasilyo ay palaging puno ng buhay tuwing umaga na hindi mo aakalain kung ano ang anyo nito tuwing gabi. Sa oras ng mga dilim, nagiging tahanan ang gusaling ito sa mga espiritong hindi matahimik ang kaluluwa. Sa mga taong ito, ang mga kwento ng karanasan at tagumpay ay naipapasa sa bawat henerasyon. At sa bawat kwento, may isang pangalan na laging binabanggit. Si George. Sino ba siya? Saan ba siya nakikita? Nararamdaman mo ba siya? Ang hating gabi sa universidad, dapat sana'y tahimik. Subalit, maririnig ang mga bulong ng hangin, mga yapak na mga tumatakbo, mga upuang gumagalaw, mga pintuang bumubukas ay nagdadala ng ibang klaseng takot. At mga boses na nag-uusap, mga boses na nag-aanyaya sa kanya na tuklasin ang mga katotohanan. Ang mga usap-usapang ito ay umiral sa mga estudyante sa loob ng maraming taon. Iba't ibang kwento tungkol sa pinagmula nito ang kumakalat sa campus. Bawat isa ay may kanya-kanyang bersyon at nag-uudyok ng kuryosidad sa bawat mag-aaral. Ayon sa mga sabi-sabi, nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagbigti sa tabi ng tangke ng tubig sa pagitan ng Academic Building 4 at 5. Ang kanyang anak ay nagkaroon ng pagkakataong maglakbay sa campus, hindi bilang estudyante o bisita, kundi bilang isang nawawalang espiritu mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Tinawag ng mga estudyante ang bata na si George. Ngunit hindi rito nagtatapos ang mga sikreto. Dahil dito sa Edo, marami na ring mga hindi may paliwanag ng mga pangyayari. Ngayong gabi sa tanan, ako di ay si Jana Rose Len Paalisbo, usa ka BSED Filipino third year student. So, na ako experience nga kanang ikadlukan gina ko nga experience sa room 139B kay nahitabo man gyud siya is during lunchtime. So, among mga classmates kay wala sila sa room kay nag-adto sila kantin, nagpalit sila food. So, na ako isa ka kauban nga friend which is si Charis. So, kami rang do ang nabilin ato nga time sa classroom. Nya kanang wala ginamo gi-expect nga maka-experience migingon ato kay lunchtime good unya. Hayag kaayo, nya ingit pa gyud kayo, grabe ka lintak ang kuan ba color sa sunlight. So kanang wala gid mi nag-expect nga maka-experience migingon ato. So ang nahitabo kay
ga-practice mi para sa amo ang kanta kay nami performance task para sa among isa ka subject. So nagkanta-kanta mi. Nagod mi sa atubangan sa kanang blackboard dapit ba. Nya pagkanta na mo, kakanta mi kay na-adjud mi nadunggan nga ningon bitaw siya. Nya mo daw yun to kay kakanta-kanta mi, ga-practice mi sa amo ang piece. Kalalay man mig piece. Nya mo to nag-practice mi nya. Na-adjud mi nadunggan nga ningon ha. So wala ko kayo nag-think nga kanang hadlok dayto pero kanang pagkabalo na ko nga na-realize po day sa akong katapad nga naa po day siya nadunggan dito na minahadlok kay saynan gud ka nga kanang kami rang duha sa classroom ha nya nabi may sa to nga sa kanang sa front nga part duol sa mga blackboard. So kanang paglingin ako sa iya nilingin po dyan sa ako so nakagets ko diretso nga nadunggan po din niya ang ako ang nadunggan which is katong word na ha nya kanang maklaro gid nimo ba nga murag ni whisper gid kanang whisper gid siya ba nga murag duol gid kay siya sa dalunggan nya mo to kanang gitry po na mag-check sa gawa sa classroom sa 139B na gitry na mag-check kung nabay mga tao mingaw po wala gid po'y tao nya mo rin to nga kanang nahadlok kay mi sa mong experience kay kanang how come nga walay laing tao kami rang duha unya same pagid mi og ginakanta unya nalang mi kalit na dugan nga ha lisod pod nga naay tawo lugar gawa sa kanang murag lobby nga part sa left side sa room 139B or lisod pod nga kanang gikan sa taas nga distansya man gid kay ang classroom anan lisod pod kayo nga gikan ka oy ulaan kay mo to lisod pod no kung madunggan ang tingog sa taas nga criminology man nya lisod pod madunggan namo ang mga tao lugar nga naa sa lobby sa dean's dapit nga lobby nya ang tingog nga mong nadunggan is naagid sa among like in between kay naaman ko din nya nga akong kauban kay na siya diri nga part like in between gid sa amuha namin nadunggan nga ha so mo to ang kanang hadlok kay nga experience namo sa room 139B sa first building Edok Lobby. Sa bawat sulok, may mga alaala ng mga nawawalang kaluluwa na naghihintay ng katarungan. Laging may kakaiba. Isang bagay na dapat sanang baliwalain, ngunit tila hinahatak ang sinumang nakakaalam. Sila'y palaging naririto, nagmamasid lamang.